Sa kalagitnaan ng luntiang kabundukan, matatagpuan ang isang ilog na unti-unting sumisikat bilang isa sa natatagong yaman ng kalikasan. Ito ang Bagsit River. Habang papalapit ka sa lugar na ito, unti-unting lumalakas ang huni ng agos. At sa oras na lumitaw ang ilog, sasalubungin ka ng malakristal na tubig na kumikislap sa ilalim ng araw. Malinis, malamig, at nakakabighani. Isang paraisong nilikha ng kalikasan mismo. Ang natural na tanawin dito ay tila hindi pa nadadapuan ng modernong panahon. Dito mo mararamdaman ang tunay na katahimikan. Ang uri ng katahimikan na hindi nakukuha sa syudad. At sa video na ito, tara't samahan niyo ako mag-camp at i-explore ang Bagsit River sa bayan ng Palawig, sa probinsya ng Zambales. Let's go! Good evening guys, ginabi na ako. Nandito ako ngayon sa gateway papuntang Cotto Mines. Nasa Masinloc ako. And today, samahan niyo ako sa panibago nating Zambales Adventure. Papunta tayo ng Palawig sa Bagsit River. And it will take 34 minutes, 18 kilometers siya. Time check, it's 6:10 PM and it's October 29. Tara, let's go! Grabe guys, nag-enjoy talaga ako dun sa Cotto Mines. Sabi ko sa sarili ko, alas 10, aalis na ako. Pero napapaupo na lang ako, tsaka napapatulala dun dahil ang ganda ng vibes. Ang ganda ng ambience, tapos walang tao. Makakapagmuni-muni ka. Kaya ang nangyari, umabot na lang ako dun ng alas 2. Hindi pa ako nakapagligpit. Tapos naligo pa nga. Ay nako. Kaya ano tuloy, naapektuhan tong schedule ko papunta ng Bagsit River. Imbis na makapamili pa ng lulutuin, hindi na. Pero okay lang yun, magka-camping pa rin ako doon. Mabuti na lang din kasi at malapit lang yung next destination ko. Magkalapit lang sila. Hindi yung aabot ng mga 3 hours, ganun. Hindi talaga ako magre-risk na lumabas. Unlike ngayon kasi, wala pang 1 hour. Mapupuntahan ko na siya. So, ano pa naman eh. 6 PM pa lang naman, so no pressure. Maaga pa. Yung biyahe ko guys, palabas ng Cotto Mines, papunta dun sa Arco. Inaabot siguro ng 2 hours and a half. Kasi may nasubsob. Almost kalahati na ng ano niya, ng body ng jeep. Nasubsob dun sa bangin. Kaya nakaharang dun kasi may tumulong sa ano eh, sa jeep. May nagmagandang loob na hilahin. Kaso nga lang natagalan, mga 30 minutes siguro ako nag-antay dun. Tapos may mga pasahero almost puno, may yak-yak nga yung iba eh. Inausap ko, mabuti na nga lang at mabait pa rin si Lord at walang nangyaring disgrasya. So, huwag nyo kakalimutan, dito kayo liliko papunta dito sa may nakalagay na signboard na NW Farm, tapos this way to Mount Tapulaw. Okay? Di kayo maligaw kasi iba yung inaano ni Google Map eh. Plus, battery empty na ako. Okay, ito, ikot lang ako. Binalikan ko kasi para ipakita sa inyo. Okay, dito medyo madilim lang pero hindi ako takot sa dilim. Ito mangyayari pag ginabi ka papuntang Palawig sa Bagsit River dahil trip mo mag-stay na matagal sa Cotto Mines eh. Ayan tuloy, ang dilim oh. Tapos ako lang mag-isa. Pero palag-palag yan. Mababait naman tao dito sa Zambales. Ewan ko lang sa multo kung mabait. Total darkness. Ilang ano na to, ilang minutes na. Alam niyo ba guys, kwento ko lang, itong motor ko na to, hindi ako pinahiyan nito, never.
sa mga liblib na lugar, sa mga matatarik. Wala. Laging goods. Kaya pasalamat ako dito. Gaya ngayon, napaka-confident ko yung mga gantong lugar, hindi ako i-let down din itong motor ko. At kung matatakotin kayo, wag na wag kayong pupunta ng gantong oras dito. Dahil baka matakot kayo. Kanina may nadaanan ako mga bahay-bahay. Ano naman? Tama naman tong dinadaanan ko. So, based sa research ko, ayan o, this way to Mount Tapulaw. Dito tayo. Sa right guys ha, doon pa Tapulaw yun. Dito, pa Bagsit River to eh. Time check, it's 7:50. And ako eh, lakas ng trip. Hinahanap si Bagsit River sa ganito kadilim na lugar. Uy, total darkness na ulit. Battery empty na ako eh. Yan tawag na guts. Palakasan na lang ng loob yan. Plus probinsya pa to. Bihira na lang yung mga gising. Alas 8, tulugan time na to eh. Tanong lang tayo. Hello po, malapit na po ba yung Bagsit River? Ayun lang po. Thank you. Ito na nga daw. At naririnig ko na rin yung ano, naririnig ko na yung tunog ng ilog. Ilog na ata to dito sa right side. Yan oh. Oh! Eto na. Eto na. Andito na tayo guys. We've arrived. Dito sa right side oh. Ayan oh. Pakita ko lang sa inyo. Ayan na. Oh, may electricity pala rito. Ang akala ko puro lang mga cottage. May electricity siya. Sir? Magandang gabi po, sir. Magkano po entrance? 75 po. Mag-overnight po kayo? Apo. Kayo lang po? Ako lang po, sir. Ano po, sir? Magpupasto po. Cottage. Mag-ano po ako, sir? Magte-tent? Hindi po pwede kasi ang tent, sir. Ay, ganun po? Bakit po? Kailangan talaga Magka-cottage? so, Ay, ganun? Walang tent pitching dito? wala po. Dati po meron, kaya lang Magkano po yung cottage, sir? 1.5 po. Bawal pala mag-camping dito, sir? Opo, Okay. Nakapag-settle na ako ng mga gamit ko. And narinig nyo naman yung sabi ni Kuya Ariel, di ba? Wala daw tent pitching. So, sa mga hindi updated dyan, pag nagbabala kayo mag-camping dito, kailangan nyong mag-rent ng cottage worth 1,500. Sa case ko naman ngayon, wala akong ilaw. Lobat lahat ng light supply ko, wala. Yung power bank ko lobat na din. So, eto na lang yung buhay, etong phone ko na may flashlight. 15% na lang yan. So, pupunta ako dito sa may tindahan na yun, kina Kuya Ariel. Mag-check ako kung may kandila para makapagluto na ng dinner. And eto, transit na naman ako sa Bagsit River. Ito, papakita ko. Lalapitan natin yan mamaya. Look at that. Kahit ang dilim, napakalinaw. Emerald green yung tubig. Bababa tayo dun mamaya. Etong binigay sa akin na cottage, malawak siya. Makikita nyo mamaya pag pag nakabili ako ng kandila. Sana may kandila silang binibenta. Sana hindi sila matakot, di naman ako pabaya eh. Don't worry. Eto, tara. Bili muna tayo. So,
So nandito ako sa paakyat. Pero usually doon may tent doon sa baba ay cottage. So dito ako ginaid ni Kuya Ariel eh. So ayun, tindahan. Bili tayo ng kandila. Sana meron. Pabili po. May kandila po kayo, ate? Ayun, ate, niligtas niyo ako. Kailangan ko ng kandila. Wala po akong ilaw. Magkano po isa, ate? 10 po. Ganito lang po siya agad. Ay, sige po. Mga 5 peraso po. Ito po, ate. Thank you po. Tiyempo tayo, nakabili tayo ng kandila. So balik na tayo sa tent. Tent ako ng tent. Yung kasi nakaprogram sa utak ko eh. Saan ba yun? Dito. Yan, magsisindi tayo ng kandila. Yan. Bawal matatakotin sa mga gantong adventure kung sasama kayo sa akin. Yung mga gantong adventure, common na sa akin to. Okay, sindihan ko lang yung kandila. Wait lang ha. Nasindihan ko na yung mga kandila. Ayan, 3. So para siyang sa Survivor, no, sa Tribal Council. Ganito yung mga datingan eh. May table sila dito, ayun, no, malaki. Kaso di ko trip. Madumi, gagamitin ko yung table ko. So eto, andyan naman lahat ng mga gamit natin pang camping. So dito ako maglalagay ng tent after kumain. At ipasyal kayo dun sa baba mamaya. So i-check muna natin yon. And magsiset up lang ako ng table para magpapakulo kasi ako ng tubig kasi magluluto tayo ng lomi. Nox. Kala mo talaga yung lomi na no? Yung literal na lomi. Ito yung lomi lang na yung noodles, laki mi lomi. Wala, hindi tayo nakapamalengke eh. Lomi with 3 eggs. Yun ang ating dinner. Syempre may konting rice. So set up ko lang yung table. Tapos balikan ko kayo. Kasi habang nagpapakulo ako ng tubig, bababa tayo dun. Check natin yung tubig kung pwede tayo dun kumain habang nagkwekwentuhan. So set up muna natin to. Feel ko kasi gamitin tong table ko. Parang feel na feel ko yung pagka-camping ko. Nga pala, sabi ni Kuya Ariel, compared kay Cotto Mines, si Bagsit River is open 24 hours. Si Cotto Mines, kung maalala ninyo, pupunta ka muna sa tourism office, 'di ba? So nagbubukas yun ng 8 AM. So pupunta ka ng mga alanganing oras. Syempre, alam niyo naman pag munisipyo hanggang 5 PM lang, 'di ba? So eto 24 hours. Akala ko nga ako lang yung parang weird pupunta ng gabi. Yun pala, may mga kasabay ako. Magpamilya pa. Nandito lang sila. Dito sa bandang baba ko. Mga kasabay ko. Tapos, may isa pa. Magbabarkada. Nandun din sa baba. So, hindi lang pala ako nakaisip na pumunta ng gabi dito. Tapos mag-overnight. Tapos makita mo yung pure beauty niya ni Bagsit River pagka umaga. So ayan, nagdagdag ako ng isang kandila nandito sa baba ng camera para makita nyo ako.
Sunerte lang din ako kasi may kandila dito. Hindi ko talaga in-expect eh. Nawala na ako ng pag-asa. Akala ko, kakausapin ko kayo ng madilim. Actually, may ilaw naman dun. Pero, syempre habang nagsiset up, gusto ko may kausap ako dito. Yun nga, akala ko walang kandila. Sunerte naman, swerte. Pag wala, sabay-sabay tayong sabi ng ama namin 3 times. Magdasal-dasal ka na. Kaya advice ko sa inyo, magdala talaga kayo ng maraming power bank. Lalo pag di nyo kabisado yung lugar. May mga times talaga kahit ni-research mo siya. May mga unexpected pa din talaga. Kasama talaga yun sa pagta-travel. Gaya nito, expected ko may tent pitching. Like, literal, tent pitching lang, walang cottage. Tapos pagkadating ko, may bubungad. Wala palang tent pitching. Totoo naman, pag tumingin ka dito, wala maski isa. Yung solo Kaya sa pang-advice, magdala kayo ng enough cash para kung may in case of emergency, meron. Goods din naman mag-travel, yung sapat lang, pero wala sanang sudden changes sa mga plans, mga ganon, or unexpected na mga bayarin. Kasi paano kung wala kang cash? Kailangan pala dito ng payment for cottage, di ba? Di saan ka matutulog yan? Pwede naman. Kung di mo trip magbayad ng 1.5, pwede ka pumunta ng bayan. Okay, luto na kagad tayo ng dinner para makakain na. Sa mga kagaya ko na wala talagang power supply, wala ng power bank, battery empty na, nagtanong din ako kung ano yung alternative or anong pwedeng gawin. Sabi ni Kuya Ariel, pupunta ka pa daw ng barangay. Medyo malayo-layo pa. Wala talagang kuryente dito. Kaya be ready. Huwag mo ako gagayin. Ang isa ko pang challenge bukas, hindi ko alam kung paano ko ipapakita sa inyo yung aerial view nitong Bagsit River. Kasi hindi naman lobat si Falcon yung phone ko. So, let's see bukas kung gagawin ko yung best ko para magawa ng paraan. May sinaing pa ako. Kung naalala nyo, kagabi, nagsaing ako mga 6 PM. Hanggang ngayon, di pa din pan. Okay ka lang dyan, sir. Okay lang, Kuya Ariel. Walang ilaw mo Ha? Meron po sa'yo yung isang ilaw ko. Alin, sir? Meron po sa'yo. Hindi, okay lang. Yung papasok na ba? Oo, sige. Ay, may ilaw pa pala yun. Okay, as promise, ipapasyal ko muna kayo sa baba habang nagpapakulo pa ako nitong Lomi. Wala pa naman eh. Ayan o. Hindi pa naman siya kumukulo. So, quickie lang. Check natin kung pwede tayo kumain dun sa baba. Tapos dun tayo magkwentuhan. Okay, tara. Pero bibilisan ko lang kasi may bukas na kandila. Tsaka may niluluto tayo. Baka 5 minutes max. Ganon. Pwede na.
matarik dito, kaya mag-ingat kayo. Look at that. Oh, ang linaw ng tubig. Check ko lang kung pwede kumain dito. Kung may pwestuhan ba. Ay, pwede. Pwede tayo mag food trip dito habang nagbababad. Ano? Malinaw ba? Ano? Linaw niya. Okay. May mga isda po. Ano? Ewan ko kung kita ah. Dami isda. Yun oh. Hanap lang ako ng upuan. Check natin dito. Pinag-isipan ko kasi may sabaw pa naman yun. Ganto na lang. Kakain ako dun tapos yung chicha ko habang nagkukwentuhan tayo dito sa baba. Okay, nakita tayo. Yun oh, ganda daw sa dilim eh, sabi ni kuya. So dito na lang ako kakain para ano, comfortable. Tapos doon ako kain ng dessert, mga chicha. Abangan ko lang ito maluto. Okay, check natin to kung luto na. Oh, malapot. Kuha lang tayo ng kutsara. Pwede na. Malapot na. 3 itlog yan. Busog ako dyan. Okay, kain na tayo. Luto na yung lomi. Oops. Kung mapapansin nyo, etong flooring niya, paano talaga pababa? Pabulusok kaya yung upuan. Kung mapapansin nyo, pag ganun lahat ng gamit. Yan yung pinag-usapan namin kanina pagkapunta niya dito sa cottage. Okay. Ah. Look at the egg. Yun. Sana malasado pa yan. Oh, pumi-slide talaga. Etong kanin na to, solid to. Kagabi pa to eh. 24 hours na mahigit. Solid. Kakainin ko lahat yan ngayon. Konti na lang naman siya, pero yun na yun. Na pala, may isa pang kwento si Kuya Ariel. Sabi niya, meron daw dito sa taas na ano, basin ng river na 20 feet pataas. So, as an adrenaline junkie, alam na. Siyempre, pupuntahan natin yung bukas. Hindi ko alam yun. Tinanong niya kung nakita ko yun sa social media. Hindi ko siya nakita. Ito lang, yung dito lang, yung may mga cottage. Tapos yung malawak na river. Pero sa taas, hindi ko pa nakita. So, pupunta ako dun. Pero, tara, trip ko tayo. Ang kulit eh, no? Unorthodox style mag-vlog. Gabi din nila ang mga viewers para manood eh, no? I mean, dinala kayo sa destination, sa beautiful spot. Kaso nga lang, gabi. May mga emergency food ako eh. Mga ganito, kung sakaling hindi nakapamalengke, ganun. May isa pa dun. Tsaka may liver spread. Ewan ko kung ginagawa nyo to ah. Ang partner ng liver spread, bukod sa inahalo sa ulam. 5 seconds.
kung saan siya sinasama. 3, 2, 1. Sa tinapay ko yun ano. Yung reno, ilalagay mo sa pandesal. Woo! Solid yun. Sarap na sarap ako dun sa reno na yun. May iba pa mga liver spread na mga brand, diba? Yung mga high-end. Pero iba pa rin yung reno eh. Hindi magayang lasa. May iba ng lasa talaga na siya lang. Alam nyo, pag nagta-travel ako, hindi talaga balance yung diet ko eh. Pero okay lang kasi hindi naman ako madalas like every week na nagta-travel. So okay lang. So para sa akin kasi importante yung balanced diet. Pero kung occasionally, like mga ganito, okay lang. Hindi naman makakasira sa diet mo yun kung just a few days, di ba? Bagsik River, Palawig, Zambales. Hindi ako pumunta dun sa tinuro ko sa inyo kanina kasi nga walang matinong upuan. Kaya dito sa baba, nag-check ako. Ang linaw ng tubig oh. Chicha tayo, eggnog. Habang nagbababad yung paa. Tama naman yan. Ang linaw. Mukhang papalag to sa Cotto Mines. Sabi nga ni Kuya Ariel, mas maganda pa daw to sa Cotto Mines. Let's check bukas. Pero di ako maliligo ngayon kasi pagod ako sa biyahe. Natagtag na naman yung utak ko eh. 2.5 hours ba naman doon sa Cotto Mines. Bukas na, tsaka maginaw. 10 PM na eh. Bukas na lang. Nakit na ako, giniginaw na ako eh. Lamig ng tubig dito. Hindi ko pa nga ubos yung eggnog eh. Nakit na ako sa cottage ko. Kaso wala akong ilaw. Dalawang phone ko lobat na, so total darkness to packet. Tara. Doon pa ako sa taas. Tapos na ako mag-set up ng tent at ng bed ko. So nandito na ako sa loob. And luckily, gumagana yung ilaw. Lobat na to kahapon pa. So, whew, grabe, what a long day. Kung napanood nyo yung prior vlog bago to, nakakapagod talaga yung sobra. Grabe. Pero, nag-enjoy ako kaya okay lang. Anyway, ang wisdom of the day natin ngayon is don't compare yourself to others. Nakaka-drain yun. Guilty ako dito eh sa pagkukumpara sa sarili ko. Nung kabinataan ko pa to hindi na ngayon syempre. Medyo malawak na rin yung wisdom natin pagdating dyan. Dati kasi nung kabinataan ko, may times na nag-scroll ako sa Facebook. Tapos, nakikita ko yung iba kong mga friends na settled na sila, maganda na yung work, established na, may business, kumbaga well off na, good na yung kalagayan. And at some point I feel bad kasi wala pa ako dun sa point na gusto kong marating eh. Kumbaga alam ko din naman yung mga pagkakamali ko at saka pagkukulang ko nun dahil poor money management, tsaka gala lang ng gala, gimmick lang ng gimmick. Syempre walang responsibilidad, kumbaga ini-enjoy mo yung pagkabinata mo. And balik tayo doon sa main point. Nung nakita ko yun, parang na-down ako kasi sila, okay na sila sa buhay. Tapos ako, kumbaga hindi ko pa ma-figure out yung gusto ko, hindi ko pa nagagawa yung mga goal ko kasi wala, hindi ko pa alam. Ngayon, na-realize ko na magkakaiba pala tayo ng lane, magkakaiba tayo ng mga gusto sa buhay, magkakaiba tayo ng path.
So, ang dapat mong gawin is mag-focus ka sa sarili mo. Mag-focus ka sa lane mo. Huwag mo i-compare yung sarili mo. Yung ibang tao madalas kinukumpara yung day 1 nila sa year 5 ng ibang tao, year 3. So, syempre, pag kinumpara mo yung sarili mo tapos kakaumpisa mo lang sa isang bagay or in general, syempre madadown ka or ikukumpara mo yung sarili mo na bakit ang gagaling na ng mga to, bakit successful na sila, pero hindi mo alam nagdaan din sila sa mga struggles talaga, mga hardships, dahil pang year 3 na nila, year 5, year 10, tapos ikaw kakaumpisa mo pa lang. So marami ka pang pagdadaanan, marami ka pang struggles na kailangan lagpasan. So stop comparing your struggles to other people dahil hindi mo rin alam yung mga pinagdadaanan nila. Okay? Dahil pag kinumpara mo lagi yung sarili mo sa iba, para siyang suicide. Nilalason mo lang yung sarili mo. At the end of the day, madadown ka, malulungkot ka, hindi ka lalong productive pag ganun yung ginagawa mo. Focus ka sa sarili mo, focus ka sa lane mo, focus ka sa goal mo. Ganon. Anyway, yun lang for today. Good night sa inyo. Kita-kits bukas. Dito sa Bagsit. Front view tayo. Papakita ko sa inyo bukas. Kita-kits. Good morning. Kakagising ko lang and it's 6:15 a.m. based dito sa camera ko. And medyo maaga ako nagising ngayon dahil yung ibang guest dito nakakadating lang, nag-sound trip kaagad. Ito yung view. Officially, welcome to Bagsit River. Front seat view. Gando lang ako natulog, may net. Yan ang view nyo. So, tulog ako may ganyan para presko. Nasa front seat view na naman tayo. Yan ang view sa Bagsit. So kahit nandito ka sa tent, ang ganda. Kumbaga natanaw mo siya. So medyo mag-uunat-unat lang ako tapos ipapasyal ko kaagad kayo dito. Bababa tayo doon para ipakita sa inyo lahat. Eto, may kwento ko sa inyo, nakakatawa. Binigyan ako ni Lord ng wisdom or idea para mapagana yung phone ko at mapalipad si Falcon para makita nyo yung buong view dito sa Bagsit River. Dahil hindi pa naman lobat yung charger ng drone ko. Ayan o. Nagcha-charge siya. 0% talaga yan. Kita nyo? Sana mag-charge yan kahit mga 20 minutes. Kasi ano pa naman 3 bar pa lang tong battery ng drone ko. So sana makapag-charge siya para ng medyo kahit ilang percent lang para mapagana na natin si Falcon. Okay, para sabay-sabay tayong mamangha. Labas na tayo. Magtututbrush kasi ako para sabay natin makita yung view. So ito yung setup ko ng tent. Ayan. Ito yung view. Yun. Ganda. Thank you, Lord. Ito. So, ganito siya katarik. Baba muna tayo. Nandito sa baba yung CR Yan, may mga gising na guest. Pero wala pang naliligo. Siguro dito meron. Ito yung tinahan ko kagabi. Kapa-kapa na lang Ayun si AZ Boy Safe. So eto sa
panlalaki. Hindi ko lang sure kung saan yung sa pambabae. CR lang ako, saglit lang. Ito nga pala CR. 4. Okay naman. Ayan o, goods. Tapos dito, may ihawan pala dito. Yun o, si Kuya Ariel. Matutulog pa lang ata. Kuya Ariel, kagigising lang. Good morning. Ay, kanina pa ba? Happy, mag-ikot-ikot lang kuya. Bukid na pala talaga dito eh, no? Woo! Akala ko kagabi, puro mga ano lang to. Sako, bato pala. Ayun, no? Oh. Lapit tayo dito. Ito. Ang dami niyang cottage dito. Ayun, bundok na nga. Ang ganda, ang linaw ng tubig. Wow. Pero mamaya na tayo magbabasa, sobrang lamig. Oh, nandun daw banda yung malalim eh. Yung mga 20 feet, puntahan natin yun mamaya. Eh, ba't di pa ngayon? Di pa naman ako gutom eh. Kaso, hindi ko lang alam, tanongin natin si Kuya Ariel kung gaano kalayo. Kuya Ariel, good morning. Malayo-layo ba yung sinasabi mong 20 feet? Ha? Malapit. Mga ilang minutes kaya yun? Akating ko na ngayon. Ay, hindi naman kailangan ng tour guide doon. Hindi. Yan lang ako, yan lang. Ah, okay, okay. Diretso yung magdaanan na yan. Ah, dito ako dadaan. Ayun na. Natin yung music up. May nagdala na ako ng gusto doon. Okay. At, hindi, okay lang. May ginagawa ka dito. Dito lang, kuya. Ito, sana. Okay. Tapos yung diretso na yun, makita mo yung may pinagpatito dito. Okay. Yung pader na bato nila. Yun lang yun. Ah, okay. Okay. Copy. Sige, check ko na ngayon, Kuya Ariel. Thank you, ah. Sige. Okay, tara. Doon daw banda. Iwan ko muna si Falcon doon. Morning po, excuse po. Nakapokus ako dito guys kasi puro bato-bato na ano eh. Hindi ko alam kung madulas ba o ano eh. Wow, ang ganda ng view. Kung pwede ko lang akyatin to eh. Para tingnan natin mismo. Iba pa rin yung ikaw yung nakatapak, hindi yung nakita mo lang dahil kay Falcon. Napabalik ako kasi nalobat bigla yung camera ko. Eh, tayo nandito na ako. Almost nandito na ako eh. Okay, balik na tayo. Tanungin muna natin si Kuya Ariel. Kuya Ariel, pwede po ba umakyat dito? Para naakit yung bundok dyan? Ano bang meron dyan? Ito yun din, yung taas na yan. Kasi pagka malakas ang tubig, malang makatawid dyan, dito sa akin lahat nadaan. Ah, okay. Oo, ngayon, yung mga kabataan, lahat na mga alam na, dito yan dumadaan. Kasi kaysa iikot pa sila, medyo malayo. Oo. Pag dito, yan yung sinasabi ko sa iyo, isang akit mo lang dyan, tapos pababa ka, yun na mismo yung tumbok. Ah, edi pwede ako dito pala. Dito na lang ako dumaan. Kaya, Okay. di ba may kubo dyan, Oo. may nakatumba. Kanan yun,
may makikita kang daan ng pababa doon ka diretso. Copy. Diretso na yun, yung babagsakan mo yun na yung sinasabi ko sa inyo. Sige, Kuya Ariel. Natatanaw eh. Copy. Dito sa kubo ko yun, natatanaw eh. Sige, Kuya. Tapos pwede kang tatawid. Dito ka dadaan sa kabila. Okay. Kailan Dito. mo mababasa ka, mga hanggang ba yung... Oo. Dito na lang. Oo. Okay. Pero makita mo lang yung ano, yung doon. Tapos Okay. kailan na, nagsama din ako noon, tinawid ko. Copy. Pwede naman. Kababa mo doon, yun na. Kita mo yung spot doon. Oo, makita ko lang siya. Sige po, Kuya. Dito na lang. So, sa may nakatumba daw na kubo. Yun na yung spot. Adventure na naman. Solo flight. Safe naman yung mga gamit natin doon kasi si Kuya Ariel lang bahala daw doon. Yung bahay niya, yung sa may tindahan lang eh. Okay. Mukhang ito yung tamang trail. Kaagising lang, adventure kagad. Okay, dahan-dahan lang. May mga bata dito kanina eh. Binati ako. Baka dito dun dumiretso. Dito yung way. Papunta dun sa spot. So dito muna tayo. Hindi pa ako nakapag-pants. Matik mangangati tayo dito. Naririnig ko na dito yung ano. Ito na nga yun. Ayun oh. First glance. Oh. Kasi na natumbang kubo. So ito yung tinuturo ni Kuya Ariel. Baka yun na yun. Puntahan natin ang malapitan. Nasugatan ako. Ang tulis ng mga talahib dito. Ito yung dadaanan oh. Wow, laking bato nito. Wala pa pala yung mga bato doon sa Cotto Mines. Nandito yung mga final boss. Wala pang tao, ako pala yung nag-i-explore dito. Baka ito na yon. Ayan. Hugasan lang natin yung sugat. Woo! Look at that. Ito na yung pinakamalapit na cottage. Siyempre yung mga tao dito mag-explore yun. Pero ito solo flight. Puntahan natin ang malapitan. Ito di ko to nakita sa social media eh. Dun lang. Grabe yung tubig dito. Ngayon lang ako nakakita ng ilog na ganito kalinaw. Ano ba meron dito sa ilog ng Zambales? At puro, grabe, napakalinaw. Whew. Look at that. Ito na yon. Sinasabi ni Kuya Ariel na 20 feet. So, kahit gusto ko puntahan dito, wala na akyatan eh. So, para makapunta doon, lalanguin mo. Pero all good na ako dito. Kuna natin ang shot to mamaya kay Falcon. Grabe!
Akyatin kaya natin yung bundok ngayon. Ano sa tingin ninyo? Kaso naka-short lang ako tsaka naka-chinelas oh. Pinag-iisipan ko pa eh. Natitemp ako eh. Pero magkakanda sugat-sugat talaga ako dun. Magsapatos muna kaya ako tsaka mag-pants. Pwede. Naano ko naman din yung ano eh. Yung gusto kong puntahan ito eh. Ang linaw. Wait lang, maghugas lang ako ng mga braso. Ang katina. Lamig, grabe. Para siyang dalampasigan ng dagat. Pag ano no? Mas palalim ng palalim. Woo! Stable nga lang yung mga bato. Kasi matapakan na maayos. Ayos pa? Para sa akin, ayos na ayos. Nag-uumapaw yung tubig sa bundok, oh. Tignan nyo, may waterfalls, oh. Mga mini waterfalls. Daming tubig siguro dun sa bundok. Okay, parang trip ko dito dumaan, eh. Diyan, oh. Kasi ang katinang talahib dun, eh. Tsaka matulis. So, river crossing tayo. Check ko lang, ah. Kung kaya ko ba nang di nababasa yung short ko. Kaya naman. Ayan. Sabi nga ni Kuya Ariel, wag daw magpapalin lang dito kasi mukha lang daw mababaw pero malalim pala. Ito, mukhang aabutin na yung brief ko. Top, tapak lang tayo sa bato. Yun! Uy! Medyo madulas. Dahan-dahan lang. Up. Okay, nakatawid din. Sa mga magagaling dyan lumangoy, banat. Yan oh. There's a spot for you na malalim na malalim. And it's a spot for me too. Pag may salbabida ako. Baka dyan ako maligo mamaya. Solo flight. Boat naman, liliguan ko. Pero ito siguro muna yung una. Mamaya. Na tayo sa mga cottage. Oo. Mererong. Baho. Nangangalingasaw. Huwag ganun. Sana may nagro-rubing naman yan sila. Sana mapansin. So maraming bakanting cottage. Konti lang talaga kaming guest dito. Ganito pala up close yung paanan ng bundok dito. Grabe, parang walang mapaglagyan na mga puno, no? Tignan nyo, napakadaming puno. Parang may trail din dito, paakyat. Sinasaniban ako ng spirito ng pagiging mountaineer. Ayan o, sildrum siya.
Ayan, may ano, double deck pala siya. Ayan. Ito naman pala eh. So, ganito yung loob niya. Siguro mas mahal yung rate na ito. Yan. Para may privacy kayo. So, yung regular cottage, 1.5. Eto, presyon ko na. 3,000. Not sure. Tanong natin mamaya kay Ariel. Sa other side, meron din palang mga CR. Men, women. Tapos, may ihawan din dito. Mas maganda. Hatang bagong gawa pa to. Nasa tapat na ako ng tent ko. Ayun, no? That's the spot. Front view from here. Ganda ng tubig dito. Sabi. Ibang style din siya ng beauty ng river eh, compared sa Cotomines. Pareha silang napakaganda. Ito kasi sana yung gusto kong akyatin na bundok ko. Kaso tingin ko sobrang tarik niya. Hindi kaya akyatin ng tao yan, oh. Napakahirap niyan. Nahihibang ka ba? Check ko muna kay Falcon kung talagang kaya. Pero tingin ko negative eh. Ayan, oh. Hanggang tingin lang siguro. Wala. Napaisip ako dun banda eh, kung kaya ko ba eh. Kasi sobrang tarik eh. Yung mga puno na nakakapit, hirap na dun, oh. Nandun na sa dulo. Hirap na hirap eh, no? Kala mo alam yung kalagayan eh. Nandito na ako sa tent ko. So as promised, papakita ko sa inyo yung kabuuan ng Bagsit River. Bago pa malobat tong remote ng drone ko. 2 bar na lang. So, tara. Falcon, take over. Go! I've been staring at your face for a while. Boy, I'm digging your style. And I love the way you smile, yeah. No one ever made me feel this way. Boy, you take my breath away. And I love it how you sway. Hey, gotta make you a confession. Boy, you're the most beautiful I've ever seen. Like a king, baby, you're the one for me. Hey, pretty boy, I got a question. Do you wanna roll with me? Do you wanna stroll with me? Come on, baby. Boy, you're above all. You're making me fall. Can't think about no one else. Okay, magpre-prepare na tayo ng breakfast. So, dito ako sa labas nag-set kasi hindi ko muna niligpit yung tent ko kasi maliligo pa ako, so may iwang open yung mga gamit ko. So, mas maganda na hindi ko muna siya ligpitin. So, yung breakfast natin, pancit canton, liver spread, tsaka itlog. So, utilize na lang natin kung ano meron dito kasi bundok to eh. So, kahit na mainit, parang mainit dahil nasa bakasyon tayo. Nga pala nakakausap ko si Kuya Ariel, tinanong ko si Kuya Ariel kung pwede ba akyatin yun. Negative daw. In your dreams. Hanggang dun lang tayo, dun sa may basin. Lipad na lang ako. Prep na tayo. Chili mansi for today. Padami na ng padami yung guest. Ayan o. Nagsisidatingan na.
Sabi nga ni Kuya Ariel, marami daw napunta talaga rito eh. Lalo na sa mga ganitong araw. Budget meal lang tayo ngayon dahil nasa bundok tayo eh. Hindi tayo makapamalengke. Sa next adventure na lang siguro. So no rice tayo ngayon. Pwede na sa akin to. Yun. Sarap magluto-luto dito. Tapos tama naman yung ilog. Napakalinaw, napakaganda. Talagang connect with nature, 'di ba? Solid. Pagpasensya nyo na ako mga tropa. Kasi kung ano-ano naiisip ko, gusto ko akyatin yung bundok kanina pero hindi kaya eh. Masyadong adventurous. Pero kung may go signal ako sa lokal na taga dito na G, ay talaga namang G. Kahit pa 2 oras yan. Pinasawa ko, disappointed kami pag pumuputok yung yolk ng itlog eh. Huwag kang puputok. Yun! Uy, pumutok! Ah, no! Dito sa kabilang side para di matapon yung yolk doon. Kakasabi ko lang eh. Pansit Canton lang to pero naglalaway ako. Nagtanong ako doon kay ate sa asawa ni Kuya Ariel. Sa kanila kasi yung tindahan doon eh. Nagtanong ako kung merong tinapay. Yung plain lang. Wala daw. So limited lang kasi yung ano nila din, paninda. So like yung mga common lang, itlog, pansit canton, kape, mga konting dilata. May mga alak din. So mas maigi pa din kung sa bayan bumili na kayo ng mga needs ninyo. Eh ako eh kahit saan naman pwede. Palag-palag. Ito yung sinasabi ko sa inyong Reno, liver spread. Ngayon ko lang matatry tong combo na to dahil hindi naman ako magkakanin. Let's go, kain na tayo. Teka lang, sobrang init. Woo! Hipan ko muna. Napakadami naman ito. Parang ano na to aabot na to hanggang ano ko, merienda. Sa ganito kadami. Okay, unang kagat. Combo. Sarap. Solid. Gusto tayo po mood trip. Ligo time. Tara. Baba na tayo. Solve doon. Nga pala, sinot ko lang ulit yung basa ko na damit dahil hindi ko naman afford magdala ng madaming damit dahil napakadami kong mga tools na dinala pang camping.
Sorry, sa recycle lang tayo ng damit na ginamit natin. Iligo na tayo. Lamig. Napakalinaw kahit na makulimlim. Unang lublob. Hindi, mababaw pa pala dito. Doon pa yung malalim. Ayan o. Yun! Lamig. Woo! Lakas ng current. Okay, mauna na kayo maglinaw check. Okay, maliligo muna ako. Enjoyin ko muna tong napakagandang tubig dito. Thank you, Lord. Woo! Wala na, inaagos na ako. Woo! Gusto mo na ako dito. Pabalik. Ayun o, tatalon. Lalim na talaga dito. Lamig. Nice! Ito na yung pinakamataas eh. Yun oh! Woo! Parang matulog ba? Eto, may mga kasama ko mga bata. Tatalong kami dun sa pinakamataas. Okay. Ay, ang tarik. Opya. Bibilis lang itong mga kasama kong mga bata. Lipit ang stamina. Yan ang importante pag fit kayo. Hindi pa dami sweet. Thank you, thank you. Pamana ka po yan. Thank you. Ito yung tamang tapakan dyan. Diyan po ay. Oh, next! Ito mo na yan. Abangan nyo ako ha. Hagis yung salbabida. Okay. One time lang ako tatalon doon. Sobrang taas. For context, siguro nasa ano yan? 20 to 30 feet. Ang taas niyan, mukha lang siyang maliit dito or mababa, pero pag nakita niyo siya nandun kayo sa taas,
nandun na kayo sa tuktok. Ang taas nun. Yung nag-assist sa akin na dalawang bata, ang lupit. Nakailang talon na yan. Siguro pang 7 na ata yan. Ang lakas ng mga batang to, walang katakot-takot. Ano? Woo! Boom! Tapos napakalalim dun sa baba. Lalim ng tubig. Sa lakas ng impact ko, nasira yung tripod stand ko. Solid yung experience dahil parang dali lang gawin no? Yun Pero pagdating doon, yung tipak ng bato na tatapakan mo na ganito, nakaslant na ganito Kaya parang wala kang enough base na force para tapakan siya. So nakakatakot, baka mapatig ka. Mali yung bagsak mo. Doon banda, puro mga bato yun, tapos ang bababaw lang, parang mga ganyan So may adrenaline na may halong takot. So discretion mo talaga kung tatalong ka dyan. Tama yung mga yun nagdadalawang isip kung tatalon sila. Ayun Okay, nandito na ako sa general pool ng Bagsit River. At kung makikita ninyo, walang pinagkaiba sa kabilang side. Napakalinaw. Okay, dito sabay na tayong sisisid. Napakalinaw. Solid. Salamat sa pagsama sa akin dito at kita kita sa next adventure.